Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan, at nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang nang gilalas sa tangwika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang pipi at nakapagsasalita. Nakaririnig na ang mga bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Nasa ikapitong araw na po tayo ng ating nobinaryo para sa ating patron. Meron ho ba sa inyo nakakumpleto ng misa nobinaryo? Wala, meron. Kung meron, taas nga ho natin ang kamay, meron din. So 2 araw na lang at pagkatapos fiesta. Now tayo po mga Katoliko, merong mga ginagawa na ritual. May mga ginagawa tayo upang ipakita sa Diyos at kahit sa tao yung ating pananampalataya. Pero meron po tayong mga ginagawang ritual na minsan hindi naiintindihan ng hindi mga Katoliko at nami-misinterpret nila. Kaya naman ang hamon sa atin, hindi lamang dapat tayo magaling sa mga ritual, kundi nakikita at isinasabuhay natin ang pananampalataya. Halimbawa po, noong ako po ay naka-assign sa isang parokya, meron po dyan kaming sakristan mayor. At minsan, hindi na gumagana yung orasan, kaya naisipan niyang palitan ng baterya. At habang siya ay nagpapalit ng baterya, nakastungtong siya sa hagdanan, naramdaman niya dumaus-us yung hagdan. Kaya bumagsak siya sa sahig at tumama yung ilong niya dun sa orasan na bumagsak kasama niya. Ngayon, meron po doon isang matandang babae na malapit kung saan siya bumagsak. Ano pong ginagawa niya? Nagtitirik ng kandila. Mataimtim na nagdadasal. Subalit ang tanong po, nung narinig niya yung bagsak nung lalaki, nung sakristan, na tumigil ba siya sa kanyang ginagawa para tulungan? Ang sagot po, hindi. Ang iba pa pong gwardiya na nakarinig sa ingay ng bagsak, yung lumapit sa kanya. Kaya po minsan tinatanong nila, magaling tayo pagpapakita ng ritual, pagtitirik ng kandila, pagdasal ng mataimtim. Pero yung pananampalataya, parang hindi nakikita sa gawa. Minsan po, may mga makikita tayong mga mahilig maglaro ng basketball. Kapag ka siya na foul, kailangan mag-shoot ng free throw. Minsan may mga nag-aantanda ng krus. Di ba? Alam mo, Katoliko to. Bago i-shoot yung free throw. Pero pagka-shoot ng bola at hindi na-shoot, anong ginagawa? Nagmumura. Parang una, proud ka Katoliko. Susunod, nahiya ka. Kasi magaling lang sa rito. Pinapakita yung panlabas, pero hindi nakikita sa gawa. Merong mga nanay, minsan lalapit sa mga pare, sasabihin, Father, wisikan nyo naman po ng banal na tubig yung aking anak, tong sanggol ko, kasi babiyahe po kami papunta sa probinsya. Sasabihin ni Father, bakit po hindi nyo pa i-schedule na binyagan? Sasabihin kasi, Father, wala pa po kaming panghanda. So mas importante yung mga panlabas na pinapakita, hindi naman minsan natin nakikita
sa gawa. Kaya yun po isang hamon sa atin. Dapat nakikita sa gawa. Tungkol po sa kwento na to, meron po ko isang kwentong narinig tungkol sa isang bata na ang pag-iisip ay hindi ganong kanormal katulad ng mga kaedad niya. At ang ginawa po ng batang ito, umakyat siya sa isang mataas na niyog. At nung nakita siya ng mga tao sa paligid, natakot sila kasi baka mahulog yung bata. Kaya pinilit nilang tawagin siya at pababain, hikayatin na pababain. Pero hindi po siya bumababa. Dahil wala po yung kanyang mga magulang sa bahay, tinawag nila yung mga kagawad. At yung mga kagawad po yung nagpababa sa bata, hindi pa rin siya bumaba. At nung hindi kaya ng kagawad, tinawag yung kapitan. At siya po yung nakiusap, hindi pa rin bumaba yung bata. Napadaan po si Father, yung kanilang parish priest. Kaya sabi nila, Father, hindi po namin mapababa yung bata, baka ho siya mahulog. Pwede ho bang kayo na lang subukan yung pababain siya? At wala hong choice si Father, sumunod siya sa request, lumapit ho siya dun sa puno kung saan umakyat yung bata, at nakita ng mga tao, mayroong gesture na ginawa si Father. Parang binabasbasan niya yung bata. At may sinasabi si Father, pero hindi nila marinig. At pagkatapos niyang gawin yung kanyang ginawa, at matapos magsalita, nakita nila, dali-dali bumababa yung bata. Kaya natuwa yung mga tao, sabi niya, Father, napakagaling niyo talaga. Pagkatapos niyo lang basbasan yung bata, bumaba na kaagad siya. And then sabi ni Father, anong basbasan? Hindi ko naman siya binasbasan. Sumenyas lang ako sa kanya at may sinabi. Sabi nila, ano po bang sinabi niyo? Sabi niya, Iho, kung hindi ka bababa ng puno, puputulin namin yan. Kung hindi ka bababa, puputulin ng puno. Kaya dali-dali bumaba yung bata. Hindi pala binasbasan, kundi tinakot ni Father. Mga kapatid, magaling po tayo sa mga rito, sa mga nakikita. Kaya naman, minsan, masyado tayong natatali sa panlabas. Kaya po, hindi na ipapahayag ng mabuti yung pananampalataya. Minsan po para tayong mga Hudyo sa narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Narinig natin, si Jesus may pinagaling na isang tao na hindi nakaririnig at hindi maayos na nakapagsasalita. At nakita yan ng mga Hudyo. Kung English version po ito, ang ganda pa nung ginawa. Isinantabi ni Jesus itong taong inilapit sa kanya, inilayo sa ibang tao, pagkatapos hinawakan yung kanyang mga tenga, pagkatapos dumura si Jesus, hinawakan yung kanyang dila, at pagkatapos tumingala sa langit, nagbuntong hininga at sinabi, Ephata. Ano daw ibig sabihin? Mabuksan. Be opened. Siguro kung nanonood ng maigi yung mga Hudyo, nabilib sila, ang galing naman ng rito na to, ang galing ng ritual, at naging epektibo kasi pagkatapos nakakasalita na at nakakarinig na ng ayos yung lalaki. Kaya yung mga nakakita, binawalan ni Jesus, huwag nyo munang ipagsabi kung ano yung narinig nyo. Pero anong sabi sa Ebanghelyo? Mentras na sabihin niyang huwag ipagsabi, mas lalong ipinagsabi ng mga tao. Ang tanong, naniwala ho ba sila na si Jesus ay yung Mesiyas na hinihintay nila? O namanghalang sila sa ipinakita ni Jesus na himala o milagro sa gitna nila? Iba ganyan po tayo, mas sabihin mong mas bawalan mo yung tao, mas lalong gagawin. Halimbawa, sa upuan nakalagay, huwag uupo dito, basa pa yung pintura. O wag hawakan, basa ang pintura. Pagdaan, hahawakan pa yan. Basa ba talaga? O wag umakyat kasi pwedeng malaglag. Akyat pa rin yan. Matigas ang ulo. Pero sa narinig natin, binawalan ni Jesus, pero ipinamalita pa rin nila. Hindi dahil naniwala silang si Jesus yung Mesiyas, kundi nagustuhan nila at nabigla na mangha sa ipinakita ni Jesus. Hindi nila nakita na ang sinasabi ni Jesus na mabuksan ay hindi lamang yung pandinig at pananalita ng may sakit, kundi yung kanila ring pag-iisip. Diba? Naghihintay sila sa Mesiyas, pero hindi nila nakita na yung sinabi sa unang pagbasa, yun pala ay patungkol kay Jesus.
Sabi ng propeta sa unang pagbasa, kapag dumating na ang Mesiyas, ang mga hindi nakakalakad, makakalakad. Ang mga hindi nakakarinig, makakarinig. Ang hindi nakakapagsalita, makakapagsalita. At iyon yung isang palatandaan na nandito na ang Mesiyas, si Jesus. Pinakita yan ni Jesus sa kanila, subalit walang epekto. Ipinamalita kasi nabilib sila. Para lang ho yan sa social media ngayon. Kapag meron tayo nagustuhang video, kahit naniniwala ka o hindi, basta natuwa ka, nabilib ka, isi-share mo yan. Sila po noon, isi-share nila sa pamamagitan ng pagsasalita. Kaya mga kapatid, siguro, yung mensahe ni Jesus na mabuksan, hindi lamang po yun para dun sa may sakit. Hindi lamang po yun para sa mga Israelita, kundi para sa atin din. Para sa bawat isa sa atin. Ang tanong, ano ba yung sinasabi ni Jesus na mabuksan sa atin? Siguro po maraming bagay. Una, sinasabihan tayo ni Jesus na buksan ang ating isip. Bakit? May mga tao po na sarado ang isip na ayaw makinig o maniwala sa utos ng Diyos. Siguro sinasabi ng Diyos, buksan mo yung isip mo. Sinabi na ng Diyos na huwag kang mangalunya, hiwalayan mo na yang hindi mo kasama o hindi mo asawa. Sinabi na ng Diyos na huwag kang magnakaw, huwag tayong manguha ng hindi sa atin. Sabi ng iba, Father, bond paper lang naman to sa office, kahit na. Father, barya lang naman to sa pitaka ng nanay ko, kahit na. Ang pangunguha ng hindi sa'yo, isang kasalanan. Kaya sinasabi malamang ni Jesus, buksan natin yung isip natin. Tingnan natin at alamin kung ano yung tama at mali at sundin kung ano yung tama. Maliban sa isip, ano pang sinasabi na dapat nabuksan natin? Ating puso. Bakit? May mga tao po kapag ka nasaktan, isinasara yung puso nila at nagiging parang pusong bato. Matigas na bato. Siguro po sinasabi sa atin ni Jesus, buksan natin yung puso natin. Lalo na yung mga tumigas na para ng bato. Di ba dapat marunong pa rin tayo magpatawad kahit na nasaktan tayo? Hindi ba dapat marunong pa rin tayong maawa? Hindi ba dapat marunong pa rin tayong magtiwala? May mga tao na kapag ka nasaktan sa buhay, hindi na yan magpapatawad. Last na yan, Father. May mga taong hindi na magtitiwala. May mga taong hindi na aasa o maniniwala o maaawa. Sabi ni Jesus, buksan ang puso natin. At sa huli, pagkatapos buksan ng isip, ang puso, buksan ng ating mga kamay. Anong ibig sabihin? Maging mapagbigay sa kapwa, tumulong sa kapwa, tumulong sa nangangailangan. Paano po natin masasabing tayo ay Kristiyano kung habang may nagugutom sa iba, habang may nagiginaw na ibang tao, habang may mga sakit na tao na hindi natin nadadamayan, tayo maayos yung kalagayan. Sabi, buksan yung palad. Reach out to people. Hindi ho puro pakabig. Hindi lang ho puro pagtatago. Hindi huro pananakit, nakasara yung ating palad. Nawa po, buksan yung ating palad. So mga kapatid, yung pong mensahe ni Jesus na mabuksan, sana po, pakinggan natin sa misang ito. At ito po yung dasal natin sa bawat isa. Na nawa po, hipuin ng Diyos ang ating pag-iisip, ang ating puso at ang ating mga kamay upang tayo maging instrumento niya ng kabutihan sa mundo. Sana po katulad ng mga kaibigan na nagdala dun sa may sakit palapit kay Jesus, maging ganun din tayo sa iba. Ilapit din natin sila. Hilahin din natin sila palapit kay Jesus upang magkaroon sila ng pag-asa, magkaroon sila ng tulong at magkaroon ng kagalingan. At ito po yung dasal natin. Nawa po lahat ng lalapit sa ating Panginoon, magkakaroon ng pag-asa sa buhay. Lahat ng lalapit sa Kanya, mabibigyan ng tulong. At lahat ng lalapit, gagaling. Dahil naniniwala po tayo, walang imposible sa Diyos. Amen? So yan po yung dasal natin sa bawat isa. Ngayon po, umisip kayo ng isang tao na pwede nyo ipagdarasal kahit hindi nyo sabihin sa Kanya na nawa po itong tao na to magkaroon lagi ng pag-asa, makatanggap ng tulong na kailangan niya at kagalingan galing sa Diyos.
Pagkatapos mabuksan ng isip, ang puso at ang kamay, ilapit natin ang sa iba, ilapit natin ang iba sa Diyos upang sila din po ay maging tagasunod na Kristiyano. Amen.